year. So gusto ko mag-build tayo ng campaign na search campaign. Okay? Para meron kayong susundan. Okay po ba yan sa inyo? Pero eto, ako lang muna yung type na magbe-build ngayon para makita nyo. O di pagkatapos, goods na tayo. Alright, let's start with this one. Papakita ko lang muna sa inyo yung mga gustong sumabay. Pupunta ako ngayon sa sa website na to. Can you go here, guys? Can you go here? The website. Ito siya, about Flansburgh. Ito yung website niya. Okay? Ito yung website niya, mga boss. Sa New Jersey yan based in New Jersey. Ito. Okay? Siyempre, sinilip ko na anong services nila. May kitchen remodeling, merong bathroom remodeling, may basement remodeling, o full home renovation. Pero ako, ito lang muna ako dun sa mga kitchen remodeling, bathroom, tsaka basement. Para tatlong ad groups lang muna. Okay ba yan sa inyo? Okay ba yan sa inyo? Anong ginawa ni Coach Ian? Dito makba ako sa ChatGPT. Pumunta ako sa ChatGPT, nag-prompt ako, eto na po siya. Didiretso na ako dito Didiretso na ako dito. Meron akong in-improve ng konti sa prompt. Sineperate ko, sabi ko, gawa ka ng tatlong descriptions na naka-focus sa pain points, then tatlong descriptions na naka-focus naman doon sa benefits. Yun yung sinabi ko sa kay Ayan. So, eto yung alam niyo na ba yung prompt o hindi pa? 'Di ba ano yung prompt na gagamitin mo kay Google Ads para ready na? 'Di ba ang haba ng prompt ko? Kasi act like you're a 10-year Google Ads Manager Specialist. Basta ito yung prompt, na lang muna to mamaya ibibigay ko na lang sa inyo. Tapos generate a high converting Google Ads search campaign for home renovation business within 20-mile radius of Hamilton, New Jersey. Kunwari lang, yan siya. Tapos ang goal is to drive leads, calls, mga ganun na case, pwede ring form sign up. Pero eto siya, 'di ba? Kitchen remodeling, bathroom remodeling, basement remodeling. Tapos each ad group, ayan na siya. Hindi, basta papakita ko lang muna sa inyo ng mabilis. Gumawa si ChatGPT ng 20 keywords na gagamitin ko. Phrase match lang muna yung pinaano ko sa kanya para madali. Ayan phrase match lang. Ayan phrase match. Kitchen remodel Hamilton, kitchen renovation NJ, kasi New Jersey, ibig sabihin yan. Kitchen remodeling near me, custom kitchen remodel, high intent keywords, yan. Local kitchen renovation, yan. Negative keywords. Pinapakita ko muna sa inyo tapos may ad copy na, may description. Ayan Basta naka-ready na yan kasi may prompt na ginamit si coaching yan. So start na tayo. Gagawa na ako ng campaign ngayon gamit tong prompt na to. Okay. So let me share to you my screen. Dito na ako sa gagawa na ako ng campaign Tingin kayo. Tapos habang ginagawa ko, explain ko sa inyo. Alright? Sige, tingnan muna natin magkano yung home renovation sa dito sa planning. Tingnan nga natin. Keyword planner. Tingnan natin. Kanina may pinakita si may nag-screenshot, tatlo nakikita, discover new keywords, ganyan. O wala rin kay Coach Ian dito hindi ko nakikita. Tingnan natin, New Jersey tayo. Ito, New Jersey. Tapos, ay, sa mukha Pili na delete ko yung New Jersey. 'Di ba? New Jersey. Tapos, Philippines, save. Magkano yung cost per click nila sa home renovation service? Para may ID lang tayo. Get results. Pumunta ako sa keyword planner. Yeah, tapos pinindot ko yung keywords. Ayan siya. Ito yung average cost per click. Nira-round ko lang to sa mind Kunwari 50 ang 50 pesos every $1. So $6 to 750, 15, $10. Hindi, ito mga $30 to kasi 1.5. $30 to. So, average cost per click niya ito, from $6 to $30, 36. Inad ko tong dalawa, dinivide ko ng dinivide ko ng 2.
So 36, $18 ang average cost per click nitong home renovation sa New Jersey. Ayan bath remodel. Basta ano lang muna, home renovation, focus tayo dun sa bath remodeling nga lang pala dito, no? Bathroom remodeling. Example muna to So I have an idea. Guys, pupunta ka sa keywords. Keyword planner, bathroom remodeling. Get results. Ito pala yung mga keywords nila rito. Bathroom remodeling. Ayan pa rin. Yung mga pricing nila. Do you have an idea? A bathroom remodel near me, $409. Ibig sabihin, $8 yan. 1.7. So kung 1.7 is 30, di mga ano to, mga $32 to. $33 per click. Tapos, guys, divide mo lang ng 2. Ganon yung average cost per click. Okay? I-add mo tong dalawa, divide mo ng 2, yun yung average cost per click. Tapos, ilang clicks ang kailangan per day? Dapat may budget si client 10 clicks per day. Para in 1 month, may 300 clicks siya. Yun yung solid na data or information na kailangan. Okay na? Magbi-build na ako ng campaign Sige guys, let me show you now. Magbi-build ako ng campaign. Okay lang yan. Skip na natin yan. I'll go now with leads. Leads ang goal ko kay client Guys, pag maliit ang budget ni client, dun lang tayo sa maximize clicks na bidding strategy. Pero kung bongga to na company, malaki yung company niya, at may budget sila, go with maximize conversion na bidding strategy. Malinaw for the bidding strategy? Pag maliit ang budget, maximize clicks lang talaga. Kasi mauubos niyan in 10 days or 15 days. Yung mga ganun yung budget. So we're gonna go with maximize conversion naman if may bigger budget si client. Okay na? So punta tayo sa leads. Tapos search campaign yan kasi leads Punta nga muna tayo sa website din nila. Tingnan nyo to. Ano ba yung mga call to action ni client? Diba yun lang naman ang importante sa atin? Ano yung call to action nga pala ni client? You need to know. Punta ka muna sa website Alam mo na, kunwari, ang call to action niya tatawag. Kasi ayan ito po yung phone number. Ayan yung phone number. Tapos dito sa baba, mag-fill up ng form. Ayan Sinilip ko yung tatlong websites, ay yung eto nila, services. Tingnan ko nga, etong bathroom remodeling, kung merong tawag dito. Kunwari, etong basement remodeling, meron ba silang landing page? Meron, basement/remodeling. So, flansburgconstruction.com/service/basement remodeling. Tapos, ito yung phone number, pwedeng tawagan. Tapos, reserve my consultation. Ito siya. Nakikita nyo to, mag-fill up ng form. Or speak with us today, reserve my consultation. Would you believe me? Pwede kong tanungin si client, bossing, i-consider mo ba to? Kunwari, pinindot nila yung email address mo, i-consider mo ba to na conversion o hindi? Pag sinabi nila, ay, i-consider ko yan. Edi meron ka ng tatlong klaseng conversion. Phone sign up, ito, yung form sign up, and then clicks. Etong clicks na to. Okay? Click na to. Pwede to. Pag clinic yung email, matik na bubukas yan sa Gmail So, yun na. Pwede ka nang yun yung mga for conversion mo. I-measure mo kay client. Okay ba yun? Balik uli tayo sa ads. Kasi yun na ngayon, ito yung gagawa na tayo. Mabilis lang siya kapag may background ka na. Kapag nasanay ka. Pag di ka nag-practice, mahihirapan ka. Website visits tayo. Ano yung website niya? Copy natin. Copy mo lang yung homepage niya. 'Di ba? Kunwari, ito may budget to na client. Sige, may budget ka sige, kunwari. Tapos lalagyan ko dito anong pangalan. Anong pangalan ng ito, form submission. Ayan Ayan, form submission for your ads. For phone calls from your ads, pwede din 'yan, 'di ba? Pero form submission for your ads, mas solid 'yan
Tapos, pinili mo dito, ito yung papangalan mo guys. Anong pangalan ng website? Search campaign siya. O, search campaign siya. Kunwari lang may budget sila, so max conversion yung bidding strategy na gagamitin ko. Pagkatapos, yung date ngayon, March 23, 2023. Isang 2023 ka dyan. Sabaw na ako, no? O, sige. So, Flansburgh Construction, search. Alam mong search campaign siya. Pwede mo rin tong i-capital para alam mo kaagad isang silip lang search campaign. Max conversion, March 23. Continue. Okay, max conversion kasi ang pinili ko. Okay na yan. Yan na yung bidding strategy niya. Kunwari lang to ha. Sa scenario na to, may budget siya. Pag wala siyang budget, konti lang, pero gusto niya mag-run ng ads clicks. Malinaw, guys? May tanong ako sa inyo, dilema to. Actual to na situation ha. What if sa client, sobrang konti ng budget niya? Talagang sobrang liit ng budget niya. Pero gusto niya mag-run ng ads. Willing ka pa rin yung bayaran. Pero maliit talaga yung budget niya. Anong iraran mong campaign? Anyone? Sige nga. Siyempre, ito bidding strategy, max clicks. Kung walang budget, konti budget. Kung malaki yung budget, max conversion. Kaya dito tayo. Kunwari lang ha, scenario na to, may budget siya. What if wala talaga siyang budget? Konti lang yung budget niya. Di ba nakita natin yung niche nito, ang range nito nasa $18 per click. Yung pag dinivide mo, di ba yung ganon? What if ang budget niya, $10 lang per day? Sige nga, $10 per day lang. Hindi niya kaya yung mga clicks na $18 per click, bawat isang click. Okay, guys, ang sagot is display. Mag-flyers na lang siya, di ba? Pwede yun, dalawa ang gagawin niya. Una, magpa-print siya ng flyers, tapos yung flyers niya, i-cut niya ng 1/4. Ganun eh, no? Joke. Oo, yung ganun na case. Pwede rin video, pero hindi kasi, guys, pag nasa video kasi, walang masyadong intent yung tao. Hindi sila active na naghahanap ng service. Nagigets nyo? Yung sa video? Wala masyadong intent yung tao ng ganun. Kunwari, ang goal ko lang manood ng Vini na video, pero biglang sumulpot yung TikTok shop, ganun na case. Pero ang display, pwede mo siyang i-focus, kunwari sa, kasi home renovation siya. Pupunta ka doon sa, yung mga, ano ba, mga home living, kung may mga ganong magazine, online magazine, o yung mga home shop or iba-ibang website about mga home renovation. Yun yung tatargetin mo. Bakit? Yung person pumunta dun sa home renovation na website or blog, tapos nakita niya yung ano, pero kung trip mo rin mag-video, pwede rin, pwede rin. Hindi po ba pwede coach suggest instead Google a video for TikTok for awareness? Pwede, depende yan sa diskarte nyo. Maaasar pa pala mga viewers. Oo. Pero ang suggestion ko pag ganun, display, dun sa mga walang masyadong budget. Okay? Ayan. Pero pwede ka rin kung gusto mo rin video. Pero mas magbibigay sa'yo ng result yung display kaysa sa video. Okay? Pero andito, balik ulit tayo sa scenario. Binigyan ko lang kasi kayo ng ano eh. Balik tayo uli dito sa binibuild ko. Okay, conversion, max conversion, pinili ko. Ayan na. I-uncheck mo tong Google Display Network, guys ha. Uncheck. Dapat i-uncheck. Kung nasa ibang country sila like Canada, mga UK, i-uncheck nyo tong Google Search Partners. Pero kung nasa US naman sila, pwede nyo tong i-check. Ano yung Google Search Partners? Guys, si Google, meron yan siyang partner na mga hundreds na search engines. Meron ba kayo nakitang mga ganon, mga search engine, tapos may nakalagay, powered by Google? Dahil powered siya by Google, ibig sabihin, pwede yun lumabas yung ads mo doon sa mga search partners ni Google. Okay? So kung US client lang siya, o di i-check mo to. Pero pag ibang countries, i-uncheck mo to. That's it. Ngayon, eto, New Jersey to eh. New Jersey. Taga Hamilton to, nakabase yung ano nila, yung office nila. So nilagay ko dito, guys, ang pipiliin ko dito, radius. Bakit coach radius? Kasi
'Di ba kung ikaw magbi-build ka ng bahay, bibiyahe ka ba ng 50 kilometro para mag-build ng bahay niya na do'n na sobrang layo? Stay in ka na nun, 'di ba? Pero normally kasi yung mga ang senaryo kasi nitong mga 'to, kalimitan sa US, yung mga gumagawa ng bahay, nag-aano lang sila, yung uwian lang. Alam niyo 'yun, uwian lang, hindi mag-i-stay. Sa Pilipinas, correct, pwede, 'di ba? Ano yung 111? Pinalabas mo na naman yung number ko na 111. Oo nga, ano, lumabas uli ah. O, 'di ba? Yan yung angel number. Kahit anong sabi ng universe sa akin, kahit anong gawin kong plano or execute, mangyayari siya, magaganap siya. Supported ako ng universe sa plano ko. Oo. Ngayon, alam niyo ba to? Balik tayo sa location. Nakita niyo tong add locations in bulk? Nakita niyo na yan? Ang purpose nito guys, kunwari, marami kang target locations. Meron akong client, sabi niya gano'n, mag-run ako ng ads. Bibigyan kita ng 300 na zip codes or postcodes. Can you imagine that? Alam nga namang i-input mo pa yan pa isa-isa. Yung zip code, hindi. Bulk na yan siya. Gets nyo? Bulk na po yan. Ganito ang, kunwari lang to ha. Kunwari lang to ng mga zip code ha. Hindi totoo to. 153. Kama, kunwari lang to na zip code, kama, basta, kasi nasa Google Sheet naman yan eh, tapos ilagay mo ng ganyan na part, yung lalagyan ng kama, ganyan na case, parang sa bolt, yan, okay po ba yan? Kunwari 300 yan, di ba, hindi sumakit yung banks mo niyan, ang dami mong ilalagay, hindi pa isa-isa. Pero etong sa scenario ni client, nasa Hamilton siya, New Jersey. So gusto ko, ipakita lang yung ads within 20-mile radius ng Hamilton, New Jersey. Example lang to ha. Ito yan, within 20-mile radius. Kunwari, dentist. Ulitin ko, dentist na nasa city. Hindi naman yung mga nasa city, biyahe pa ng 10, 20 kilometers para lang mag-ano. So, pwede mong itarget ng 10 kilometers siya na radius kasi nasa city proper naman. Dentist yun, kunwari ah. Ito, 20 lang ang ginawa ko. Pero goods na tayo doon mga boss. Ibig sabihin, ito yung Hamilton, New Jersey. Papakita niya, simula dito sa gitna, ang radius ganito kahaba yan, 20 kilometers kunwari, or 20 miles. Papakita yung ads. Make sense? Ito yun na scenario, 20-mile radius. Kasi home renovation. Pero depende sa target ni client. Si Ronald, bigla ko tuloy na alala. Si Ronald kasi, kunwari, towing service. Kunwari, kung towing service siya, saan base yung office niya, malay mo yung coverage nila within 100 kilometer radius or 50 kilometer radius. Kasi towing service yun eh. Yung mga long distance na biyahe. O, di gilagyan mo dyan ng 50 or 100, bahala ka. Example lang yan ha. Oh, enter a distance between 1 and 500. Pero I'm just telling you depende kay client. Pero ito kasi, ano lang to, parang home renovation. So yan, 20-mile radius. Dito, nagkakamali, 'di ba? Ba't lumalabas yung ad sa ibang bansa? Ba't nakikita sa Philippines? Kasi hindi pinindot sa presence. Dapat, wag to. Eto. Pero dahil nagmamadali silang mag-build ng campaign, hindi na nila pinindot yung location option, diretso na sila nag-bid. Nagigets nyo? Yun ang nangyayari doon. Yun lang. Nagmadali lang talaga sila. Dapat presence. Pagkatapos, next na tayo. Oh guys, yung iba, naproproblema sila dito na i-stack. Bakit ganun, coach? Bakit walang keywords? Tingnan nyo to, yung generate dito sa akin, ayaw mag-generate. Hindi siya clickable. Okay lang. I'll just skip. Kasi meron akong list of keywords na gagamitin eh. O, nag-skip na ako. Add group 1. O, eto yung add group 1 ko. Ano to? Bathroom remodeling. Kunwari lang ito yung sa, ano ko eh, tatlo yun eh. Bathroom, tapos kitchen, tsaka basement. O di, eto. Ito yung ad groups. Punta ako ngayon kay ChatGPT. Ito na yung ad, ready na yung keywords niya. Kinapi ko na lang dyan. Ready na yung keywords eh. Ayan po oh. Nakaano na yung match type, home renovation. Tama? Sunod, ano yung landing page? Kasi, ano po siya? Doon ako sa, hold on, sa, ano ba yung bathroom ba yung nilagay ko? Kulit ko.
ano ba to? Kitchen remodeling to, no? O, pangalanan ko tong kitchen remodeling. Hindi yan bathroom. Sorry po, naduling lang po ah. Kitchen remodeling pala tong mga keywords ko na to. So, kitchen remodeling. Guys, kinopya ko lang to galing kay ChatGPT yung mga keywords ah. Okay na. Ano yung final URL? Siyempre, ang final URL ko, etong silipin nyo, kitchen remodeling. Ayan oh. Kitchen remodeling. Are you seeing this? Yan yung final URL. Pag pindot nila, dahil yung nakita ko na ads is kitchen remodeling, pag pindot ko, alam kong sa kitchen remodeling yung bagsak nito na landing page. Pero ito, nilagyan ko pa nito. Oh, ano yan, coach? Lagyan mo ng, ayan oh, kitchen remodeling. Nakikita nyo? Para dito sa right side, silipin nyo sa right side, guys. Ay, sorry, hindi inano ko na. Mamaya, pag nakita nyo. Ito, kitchen remodeling. Ayan ah. Nakikita nyo? Oh, ito. I-zoom ko ng konti. Kitchen remodeling. May nakalagay na kitchen. Nakikita na kagad nila. Dito, tingnan nga natin yung landing page. Kitchen remodeling. Ayan oh. Okay. Let's go now with the okay. Punta na tayo dito sa mga headlines. Ito, si Google nag-generate nito eh. So, I need those headlines galing kay ChatGPT. Doon na tayo sa headlines ah. Wait lang, itatabi ko lang ang ChatGPT para mabilis. Ayan oh. Expert remodel. Tabi ko ulit to. Punta uli ako ta. Top Kitchen. Hamilton Kitchen Pros. Okay. Anong pangalan ng website nila? Anong pangalan? Ito. Pwede ako maglagay nito. Branding. Para nakikita rin sila. Ito. Nakikita nyo to? Flagbergconstruction.com. Lalagyan ko sana ng visit eh. Kaso hindi pwede. Nakikita nyo, visit, tulong, sobra ako ng isang letter. Kaya ang ginawa ni Coach Ian, kapag nag-read yan, ibig sabihin, uy, sumobra ka ng 30 characters. 30 lang ang kasya dyan. So, hindi pwedeng gamitin yung visit. Diba? Pwedeng, hindi rin pwedeng go to. Flansburg.com. Ayan na, branding lang po ang tawag dyan. Pagkatapos, maglalagay din ako ng call to action. Ayan o. Are you seeing this? O upgrade your kitchen now. Tama? Ano pa? Lalagay pa tayo nito. Sorry naman. Fast remodel service. Ano pa? Instant remodel quote. Okay to. Magaling tong instant remodel quote niya. Ano yung kailangan natin sa ad strength mga boss? Pakisabi nga po. Anong requirement sa ad strength natin? Meron akong chat GPT na ginagamit. Kaya ako yan kinuha yung, nasa prompt na kasi yan eh. So ngayon, good. Pwedeng average guys ha. Average, good, or excellent yung gagamitin nyo. Okay? So ngayon, punta naman ako dito. Gamitin ko nga rin tong mga keywords na nandito. Oh, kitchen remodeling in NJ. 'Di ba? Hindi yan. Ito ang gusto ko. Hindi, ito. Custom remodel kitchen. Ayan, gusto ko yan i-add. Sandali. Yes. Tingnan, average na nga, oh, 'di ba? Custom kitchen remodel. Ginagamit ko yung mga keywords din niya diyan. Pero okay na yang basta napalabas mo yung ito. Tas quality modern kitchen upgrades. Ubusin mo, mas maganda, mas marami. Two. Ubusin mo yung 15 headlines ha. Anong purpose bakit uubusin yung 15 headlines? Add rotation. Hahanap po si Google ng best na combination ng keywords. 'Di ba? Ayan oh, local. Copy paste lang yung ginagawa ko mga boss ha. 'Di ba? Book today for remodel. Okay. Copy paste lang tayo ha. Ano pa? Modern
Top kitchen renovation. Tapos, example lang naman yan. Dalawa na lang kulang ko. Kasi, oh, di ba, good na siya? Wala pa akong nilalagay na ano dyan. Tawag dito. Meron na ba ako nito? Upgrade your kitchen now. O hindi na, may duplicate na pala. Tingnan nga natin to. Model kitchen upgrades. Ay, may kapareho na din. Okay. Meron ba tayo nito? Wala pa. Trusted kitchen service. Example lang yan. Okay na. Doon tayo sa description. Guys, o doon na tayo sa description ha. Kinopy-paste ko lang to ha. Transform your old kitchen today. Claim your free consultation now. Are you seeing this? Pagkatapos, enjoy modern kitchen designs. 'Di ba? Tapos, dagdagan mo pa nito. Superior quality craftsmanship. O, tapos, another namang headline uli, ay description. Tingnan nyo to guys. End frustration with outdated designs. Book today for a remodel. Are you seeing this? O, pagkatapos, pwede ring ito. Increase home value with expert remodel. Increase home value with expert remodel. Task copy ako dito. Pwedeng ganyan. Maikli lang kasi siya eh. Gusto ko lang habaan. Oh, ayan na part. Are you seeing this? May suggestion ako. Huwag ka munang maglagay ng site link. Tingnan niyo, huwag kang maglagay ng call outs. Pwede nating isahin lang yan para makasave ka lang ng time. Done. May ads ka na. Okay, next. Magkano ang budget? Ito na tayo. Custom. Kunwari lang may budget to. Gusto ko $5,000 per day. Bakit? Kasi yung $5,000 pesos pala is like $100 per day. Example lang po to ha. O, di ba? Base lang yan on 50. Goods na tayo? Ini-next ko. Niliitan ko lang ha para makita ko yung next. So, asa na yung next? O, ayan na. So, 79% daw yung OptiScore. I don't care. Hindi pa kasi tayo tapos eh. Tapos na ako mag-build, guys. Tapos na ako mag-build. Tapos na ba? Hindi pa. I-skip ko muna tong Google Tag ah. Kasi doon lang muna tayo sa build fina-focus ko. Wait lang. Mabagal ang internet. Okay na. Na-build ko na guys. Mga bossing, di ba nagtatanong kayo kung minsan, Coach, bakit walang impression? Bakit? Silipin nyo dito kung may red ba? Or mga ano? Or eto po, punta ka sa campaign mo. Silipin mo dyan. Nakikita nyo to, bid strategy learning. Nakikita nyo yan, post ko. Totoo tong may pera guys na account. Kaya ipopost ko to ha. Ano yung gagawin guys? Once tapos na mag-build, ipopost. Bakit? Hindi pa talaga tayo tapos. Hindi pa natin napaganda yung ano natin, yung ad copy natin. Maximize conversion, $5,000 per day. Bakit ipopost? Pakitype nga po sa chat box. Bakit ipopost? Kasi po, what do you think? Guys, bakit ipopost? Si client na mag-on. Very good. Okay. Makikita nyo dito guys, kapag may nilagay dyan na parang hindi active, di ba yung disapprove, kung ads mo disapprove, makikita mo dyan kung may violation ka. Would you believe me if I say ang ads mo disapprove dahil may nakalagay kang exclamation point dun sa headlines mo? May policy violation ka. Paano pag nakalagay dyan limited? Ano ibig sabihin nun guys, limited? Ano ibig sabihin nun? Hindi. Ipapakita niya yung ads mo pero limited audience lang. Kasi baka yung niche mo masyadong ano, yung
konti lang yung audience kasi very specific na niche yun, limited. Mapapakita ni Google yung ads mo sa konting tao lang. Okay? Oo, like CBD. CBD yun CBD kasi is cannabis yan eh. Yung cannabis, di ba ganun na case. So yun siya. Gets nyo? Pero, hindi pa ako tapos sa campaign ko. Bakit? Wala pa akong negative keywords. Isa pa lang yung ad group ko. Makinig kayo Isa pa lang ang ad group ko. So gawin natin, ito muna. Ang gagawin na muna natin ngayon, hindi pa ako naglagay ng mga ad extension, mga ganyan Anong gagawin natin? Maglalagay muna ako, gagawa muna ako ng duplicate. Copy. Copy ko siya Uncheck ko siya. Paste. O yan, magpipaste na siya. Done. Pindutin mo lang yung done. I-paste mo lang. Pindutin mo yung paste. Yung kanina. O gagawa na siya ng duplicate O antayin natin. Kasi 3 ad groups eh. So, andito pa lang tayo sa kitchen remodeling na una. Antayin natin Uy, parang tapos na. Sige nga, ipasulpot mo na nga. Tingnan natin. O, i-run in background kunwari. Tapos na, nakita nyo? Meron na akong second ad group. Gawa ko. Anong papangalan ko dito? Bathroom remodeling. O, bathroom remodeling. Nakikita nyo yan? Okay, gagawa pa ako ng duplicate. Isa naman, copy uli. Pwede na nga ako mag-paste Hindi na ako magka-copy. Paste uli. Ito uli, done. Pipaste mo lang yan. Pinindot mo yung paste dito. Ang lalabas yan uli, kitchen remodeling. Papangalanan ko ng basement. Okay. Tingnan nyo May 3 ad groups na tayo after nyan. Sige po. Yung kanina na sinabi ni Ana, kitchen remodeling. Okay, papangalanan ko ulit ito Anong pangalan nito? Basement remodeling to na ad group. Basement remodeling. Save na siya. Okay, goods ka na. Mamaya na tayo sa keyword. Anong gagawin natin? Balik ulit tayo sa campaign. Are you seeing this? Bumalik ako sa campaign. Ito, pinindot ko to. Ang gagawin natin, mag-add tayo ng assets. Ano yung assets? Di ba yung mga ad extensions? Okay, kailangan ko ng phone number. Call mo na. Pwedeng tumawag sa number ni client. Di ba? Ano yung number ni client? Copy mo lang. Use phone number. Ito yon. Save na. Save na natin. Okay na. Meron na tayong call extension. Next. Gusto ko naman kunwari, call outs. Guys, dun sa call outs, dun sa prompt ko sa ChatGPT, ito sa prompt ko sa ChatGPT, hold on pupunta lang ako dun sa ChatGPT. Ano yung call outs na gagamitin ko? Ito na po. Ito na po yung, kunwari lang to Licensed and insured. Quality craftsmanship. Kunwari lang to 20 years experience. Kasi nagbi-build ng ano yan di ba? Tapos, fast response time. Mabilis mag-reply kapag may tanong. Yan yung part call out. Nakikita nyo sa right side, licensed and insured, quality. Nakikita nyo yan, call out yan. Ang call out is unique selling proposition. Anong meron sa'yo? Bakit ikaw yung pipiliin ko? Licensed siya. 20 years na siya. Mabilis siya sumagot. Pwede mo pang ilagay dito na custom designs. Ay, okay dito sa kanya kasi pwede kang magpa-custom ng designs. Yan na part. Save ko na. So, meron na tayong 2. Pwede ka pang maglagay ng structured snippet. Ano yon? Ito yung structured snippet. Anong structured snippet niya? Ano yung services niya? Ilagay natin dito. Service catalog yan. Ano yung iba't ibang service na ino-offer ni client? So, kunwari, ito. Ano yung ino-offer ni
Kitchen remodel. Guys, galing na to sa prompt sa ChatGPT ha. Oo, kinaka-copy paste na lang ni Coach Ian, syempre. Ayan. Tapos, basement remodel. Tapos, custom designs din. Add value. Save na. O sa right side uli. Yung ads ko nagiging mas professional na siya. Are you seeing this? Lagay tayo ng site links. Bakit? Maglalagay ako ng site links kasi may iba-ibang website siya. May tatlo siyang klase na site. Apat na klase na pwede kong gawing site links. Pakita ko sa inyo ah. Yung una niyang service is kitchen remodeling. So ilalagay ko dito, kitchen remodeling. 'Di ba? Tapos anong description na lalagay ko dito? So site links. Custom kitchen designs. Expert remodel service. Nakita nyo guys, copy-paste lang. Sunod, nakikita nyo sa right side, kitchen remodeling, site link. Pag pinindot ko to, pupunta ako sa landing page ni. Site link 2, ano yung gusto kong puntahan na pangalawa? Doon ako sa bathroom remodeling. Sandali lang po ah. Pupunta ako sa bathroom remodeling. O, eto siya. Tapos lalagay ko dito, bathroom remodel. O, remodeling. Are you seeing this? Ayan o, sa right side. Bathroom remodeling. Anong description lalagay mo dyan, coach? Eto po. Kasi, kinuha ko na sa prompt yung sagot. 'Di ba? Sa chat GPT. Para hindi ka na nag-iisip. Okay na. Site link 3 tayo. Ano pa yung ibang service niya? Doon na tayo sa basement remodeling. Oh, final URL. Lalagay ko dito basement remodeling. Okay na. Anong description lalagay natin dyan? Custom-based basement design. Yun lang po. Copy-paste na lang talaga. Dati, 3 hours kaming magbibuild. Mag-iisip ka ng sasabihin. Last, pwedeng ito, contact page. Para lahat ng link may purpose. Or kung gusto mo rin reviews, para ma-attract sila, di ba mga reviews ng mga customer, pwede rin. Ito. Oh, ay, pero anong ginawa nito? Free consultation eh. Ang lagay dito. Pwede naman. Ito yung generate ni free consultation eh. So dito tayo sa contact. Kasi free consultation yung natin eh. 'Di ba? Wait lang po ah. URL, naduling na ako. Tapos tagay ko dito, get your free quote. Get your free quote today. May call to action siya. Sunod, book your consultation now. Walang choice. Walang kawala si customer. Save. Tanong, professional na tingnan yung ads mo o hindi guys? Professional na tingnan? Ang dami mo na oh, kahit yan lang muna. Can you do it? Madali o mahirap, guys? Kasi kinapi-paste mo na lang siya. Doon na tayo ngayon sa ads. Okay? Doon na tayo ngayon sa ads. Una, balik tayo sa campaign. Kasi may mga ad groups na tayo. Siyempre, okay na tong kitchen remodeling ko. Bakit okay na yung kitchen remodeling ko? Di ba may keywords na yan na ginawa ko kanina? Mga swak na yan na keywords. So, wala na akong problema dyan. Pero, kailangan kong maglagay ng negative keywords. Tama po, hindi, mga boss. I need to add negative keywords. Agree? Di ba? Sandali. So, goods na po tayo dito. Are you seeing this? Nakikita niyo itong negative keywords sa taas? Ito yung negative keywords ko sa kitchen remodeling. Doon sa prompt, meron na ako doon na na ikakopy na 50 na negative keywords. Ito po siya, kokopyahin ko lang siya. Kasi bawat ad groups may iba-ibang negative keywords. Pero pwede, yan ito siya, negative keywords na ito. Pinaste ko siya dyan. Add negative keywords. Copy-paste na lang, 50 na yan. Save. Okay na. Ayan na.
Meron na siyang negative keywords. Goods? Okay, balik ulit tayo dun sa ad groups. Pupunta ulit tayo dito sa campaign. Tapos pupunta naman tayo dito sa basement. O, basement tayo. Are you seeing the keywords, guys? Ito yung mga keywords. O, ito, negative keywords. Ito naman, mga pang basement to na negative keywords. Wait lang po Negative keywords. Ayan o. Si Kwenta din. Bawat ad group, meron akong pinaano sa kanila na negative keywords. Save ko na. Tapos, ito na. Balik ulit tayo sa ad groups. Kasi yung ad groups nyo, basement to. Babalik ka sa campaign, pipiliin mo yung ad groups na walang negative keywords. Ito, si last na to, si bathroom remodeling. Oh, pinindot ko siya. Pinindot ko si bathroom remodeling. Nasa keywords ka na. Ito yung negative keywords, pipindutin ko. Last na, may negative keywords na tayo. O, dito na kayo ngayon sa, sandali po malapit na po tayo. Ayan. Ay, sumobra ako. Sorry naman. So, negative keywords. Goods na. Kailangan na lang natin yung ad copy. Okay, guys. Babalik lang muna ako dito Campaign uli. Babalik ka sa campaign dito sa left side. Tapos piliin mo. Di ba tapos mo na kanina tong ads na to? Tapos na po tayo dito sa Flansburg. Ay, sa ad group na to. Tapos na tayo sa kitchen remodeling kanina. Tama hindi, guys? Naalala nyo, may ads na tayong ginawa dyan. Kitchen remodeling. Naalala nyo? Tapos na tayo dito. Tapos meron na siyang ads dito. Silipin natin Ito yung ads niya. Yung ginawa nating ads. Hold on. Tapos, pindutin niyo yung pencil. Ayan Expert Kitchen Remodel New Jersey, Hamilton Kitchen. Merong isang technique, yung mga client gusto nila, uy, iyan pwede ba merong branding? Laging lumalabas yung company namin. Tingnan nyo guys, di ba naglagay ako ng Flagberg's Construction? Kunwari lang to Pag pinin ko to sa number 2, tingnan natin yung ad strength. Nag-average na lang siya. Pwede, hindi. Pwede ba yon? Average siya. Pero ang lalabas sa ads dito mga boss, local kitchen renovation, laging nasa second line tong Flansburg Construction. Tapos kunwari, ayan magro-rotate siya. Hamilton Kitchen Pros, Flansburg Construction. Laging lalabas yung pangalan ng company. Are you seeing this? Magpapalit na naman ng headline si Google, Trusted Kitchen Service, Flansburg Construction. Laging hindi mawawala si Flansburg kasi pinin ko siya. Pero okay lang kasi average naman yung niya ad strength. Pero kung poor yan, wag kang papayag. I-uncheck mo to. Dito ka lang sa recommended. Magiging uli yan. Excellent. Or good. Nakikita nyo? Ito yung itsura ng ads natin ngayon kasi nakikita nyo to, basement remodeling, bathroom remodeling, meron ng contact number, meron ng book today, meron na yung mga service catalog kasi professional na to dahil naglagay na tayo kanina ng ad extensions. Are you seeing this? Ayan free consultation, kitchen remodeling, basement remodeling, book for today for remodel, fast remodel service. Custom kitchen remodel, top kitchen renovation, ganun na case. Pwede yon. Or kung gusto mo, coach, gusto ko ipin itong upgrade your kitchen now. Pwede rin. Kung hindi ka nakafocus sa branding, mas gusto mo yung call to action. Tingnan nyo dito. Dahil nagpin ako, pinindot ko yung pin, yung my numbers, di ba? Pipindutin mo tong number 2. Ayan. Average, pwede siya. Anong mangyayari? Kitchen remodeling in New Jersey, upgrade your kitchen now. Nakikita nyo? Expert kitchen remodel, upgrade your kitchen now.
Nakikita nyo? Or pwede rin, coach, mas gusto ko i-focus yung ano, book, ito lang, gusto ko siya, coach, na instant remodel quote. Ayan, get instant remodel quote now. May instant na, get instant na lang, get instant, yan. Kunwari lang pinin ko to. Kaya kapag pinin ko siya ng number 2, tingnan nyo, pag pinin ko ng number 2, laging susulpot lang etong yung napin ko sa number 2 na headline. Dito siya. Book today for remodel, get instant remodel quote. Are you seeing this? Nag-rotate naman, kitchen value boosters, get instant remodel quote. Nakikita nyo? Call to action naman yan. Magro-rotate uli yan ng headline. Fast remodel search, get instant remodel quote. 'Di ba? Pwede po 'yun, ha? Pwede mo rin siyang ipin instead na ipipin mo siya as number 1. Pwede ba 'yon? Modern kitchen upgrades, book today for remodel. Pwedeng ito, mas gusto ko 'to. Sa lahat sa call to action. Ayan Nakikita nyo? Expert kitchen remodel, get instant remodel quote. Di book today ang gusto ko. Hindi ko pa kasi ito inanpin. Tingnan nyo, mga boss. Book today for remodel. Call to action yan. Fast remodel service. Book today. Yun lang yung purpose ng pin, mga boss Pinapakita ko sa inyo. Pero, goods na tayo dyan Kanina pa to na okay na Dalawang ad groups na lang ang kailangan natin ng keywords. Babalik ka sa campaign. Balik ka sa campaign. Balik ka sa campaign Pagkatapos, piliin mo. Pwedeng dito, pwedeng sa left side. Dito, gusto mo na ngayon ng bathroom remodeling. Guys, dito na tayo sa bathroom remodeling to punta tayo sa bathroom remodeling. Etong bathroom remodeling na to sila, mali ang keywords nito. Bakit? Sa kitchen pa to yung kaninang ginawa natin. 'Di ba kitchen to kasi nag-duplicate tayo? Di-delete ko lang to lahat. Okay. Tick the box yung pinakataas. Pindutin mo yung edit. Remove. Confirm. Okay na? Sunod, punta tayo doon sa bathroom remodeling na keywords gagamitin natin. Pupunta po ako doon sa bathroom na remodel. Mga phrase mats lahat na to. Okay. Copy. Paste. Done. Done. Tapos ka na. Babalik uli ako sa campaign. Pipiliin ko naman yung ad group na basement. Papalitan ko ng keywords. Kasi tapos na ako kanina sa Pupunta ako sa campaign. Sa mukha ko nagahang. Punta ako sa campaign. Uy, nagahang Wait lang Can you see my screen? Can you see my screen pa ba? Okay. Hindi ko kasi, pero nagahang dito. Okay, pupunta na ako sa basement. Lilipat ako sa basement na ad group ayaw niya. Wait lang Ayaw niya magpa-refresh. Ayun nag-refresh na siya. Sorry po nagahanga siya. Okay lang. Chill lang tayo. There will come a time na ganito minsan Okay. Hindi ko kasi klinos yung mga Meron akong 80 tab na bukas dito. Sorry. Ayan bathroom. Naglo-load siya. Close ko si Facebook. Close ko yung ibang mga tabs. Pero susundan niyo naman, mabilis lang yung kilos ko pero pwede niyo kasi itong balikan sa recording. Ha? Sige. Nag-close ako ng ibang tabs kasi ang dami kong tabs na nakabukas. Okay. Switch ako doon sa ad group na basement. Last na natin tong basement for keywords.
Pindutin natin to sa gitna. Tapos, pipindutin mo yung basement. Ayan o, basement. I-delete ko na naman lahat ng keywords na to. Kasi, ito yung keywords lahat ng kitchen. Di ba duplicate to? So, punta ko kay ChatGPT, kokopyahin ko lahat ng keywords para sa basement. Dalawa na lang gagawin natin, tapos na tayo ng campaign. Add mo to, paste mo yan, tapos na yung keywords. I-change ko na lang yung add copy. Guys, doon na tayo sa ads ha. Okay. Andito na ako sa basement. Basement to na add group ha. Basement to na add group. Nakikita nyo, basement na add group. Ibig sabihin, kailangan ang landing page nito pang basement. Tama, hindi. Basement, yung URL. Punta ako dito. Ito yung ano. Tapos, ito remodeling. Palitan ko lang to ng word na basement. Tapos, gagamit na ako ng mga keywords na pang basement. Meron technique yan. Makinig kayo. Nakikita nyo to, expert kitchen remodel. Gagawin kong basement. Tingnan nyo guys. Hamilton Kitchen Pros. Gagawin kong Hamilton Basement Pros. Upgrade your kitchen. Palitan ko ng basement. Mabilis hindi. Ang bilis ano? Instant remodel code. Basement remodeling. Custom basement remodel. Sinong nakaka-gets nito? Mabilis hindi. Modern basement upgrades. Local basement renovation. Sinong nakaka-gets? Ang bilis oh. Top basement renovation. Hindi na to. Gamit ako ng ibang headline, for example, pang basement na keywords. Fast basement remodels. Quality remodel expert. Trusted basement. Mga boss, mabilis? Hindi. Mabilis po ba o hindi? Di ba mabilis? Copy-paste na lang kasi eh. No? Di ba? Ganun na lang siya. Pagkatapos, hindi ko na kailangan ng site links niyan kasi may site links ka na. Tingnan natin. Meron lang akong i-add ng konti. Ano i-add ko? Etong keywords na to, galing sa baba oh. Sandali ah. I'm gonna create, isi-save ko lang muna to. Huwag kayong mag-panic ah. Sisave ko lang. Okay. Nakikita nyo, expert basement remodel. Pero yung coach, puro yung kanina. I know. Are you seeing this keywords, guys? Nakikita nyo ba tong mga keywords na to? Basement remodeling contractor. Nakikita nyo to? Gagamit tayo ng mga tatlong keywords galing dyan para lumabas yung, para mas ano pa rin relevant yung ads. Tingnan nyo ah. Oh, may papalitan ako dito. Ito, basement remodel. Oh, nakita nyo? Basement remodel contractor. Isang keyword lang yung ginamit, naging good na siya galing sa poor. Are you seeing this? Tumalon kagad. Ginamit ko lang yung keyword galing dito sa taas. Yung keyword na nandito, ito, custom basement remodeling coach, pwede rin to. Another keyword to. Papalitan ko yung isa. Quality remodel experts, gagamitin kong basement remodel coach. Goods. Palitan natin ngayon ng description. Ito na nga kagad oh. Transform your old basement today. Claim your free consult. Hindi ito. Gagamit na ako ng description nito na pang ano. Ang ganda nitong description. Tingnan nyo. Ito unahin natin. And dark cramped basements. Claim your free. Nakikita nyo? Ang ganda oh. Diba? Sunod, ito. Enjoy bright functional spaces. Pagkatapos, experience superior basement craftsmanship. Oh, 'di ba ang ganda? Sunod dito, isa pa. Overcome poor layouts today. Book now for stop suffering in your basement today. Grabe naman 'to. Start suffering in your basement today. Oh, 'di ba? Tapos kuha ka dito, fast basement remodels.
Kumuha lang ako. Ayan oh. Tapos, isa pang description dito. Enhance home value with a remodel. Enhance home value with a remodel. Tapos, are you seeing this mga boss? O tapos na ako. Save ko na yan. Goods na ako sa basement. Isa na lang naka-add groups kailangan ko. Pupunta uli ako sa campaign. Pipindutin ko tong sa gitna. Pupunta na ako, mag-change na ako ng bathroom. Bathroom na lang ang last natin eh. Pupunta na ako sa bathroom. Okay na tong keywords niya eh. Add copy na lang ang kailangan ko. Pupunta ako sa ads. Bakit? Pang kitchen pa to eh. Pang kitchen pa to. So, anong gagawin? Oh, average na siya oh. Pero wala pa akong nilalagay dyan. Expert kitchen remodel? Hindi. Bathroom na yan. O, mabilis na lang to. Kasi change mo lang yung mga keywords nito. Oh, oops. Good na yung ad strength niya. Upgrade your bathroom now. Are you seeing this? Pinagaano ko lang siya. Kitchen remodeling. Gawin nating bathroom remodeling. Custom kitchen remodel. Custom bathroom remodel. Modern bathroom upgrades. Local bathroom renovation. Book today for top kitchen, top bathroom renovation. Kitchen value, hindi ko gusto yung kitchen value. Punta ako dun sa bathroom. Wait lang po ah. Doon na tayo sa bathroom eh. Na headlines. Ay, sorry. Ayan o, bathroom makeover Hamilton. Quality, trusted bathroom service. Pero hindi ko trusted bathroom service. Ito, booth. Ayan o. Sunod, papalitan na lang natin. Transform your old bathroom today. Nakikita nyo, pinalitan ko na lang. Enjoy spacious, modern, hindi. Hindi ko gusto yung ano niya. Gagamit na ako dun sa bathroom naman na description. And outdated bathroom stress. Are you seeing this? Sunod, enjoy modern bathroom luxurious designs. Experience superior bath craftsmanship. Are you seeing this? Ganun lang po. Kasi meron akong chat GPT. Kung wala to, 2 hours, 3 hours mo tong gagawin. Pero eto ulit tayo. Overcome cramped bath spaces for a remodel. For a remodel. Anong headline ang gusto ko? Instant remodel. Ayan o. Get instant remodel code. Last na lang po to. Tapos, yung sa description, pwede ka pa bathroom, hindi, bathroom, ano to? Contact your best bathroom remodeling contractor. Wala lang. Yan lang yung gusto kong ilagay. And that's it, guys. Tapos na yung build. Buong campaign na yon, may 3 ad groups, may negative keywords, maganda yung ad strength. How do you find it? Yung pag-build. Guys, how do you find it? Pain point talaga. Tingnan nyo, meron kasi ang binago sa prompt. Tingnan nyo dun sa chat GPT na prompt. Let me show you. Ito kasi yung nilagay ko sa chat GPT ngayon. 6 benefit-driven descriptions. Tingnan nyo 3 pain points. Sabi ko, bigyan mo nga ako ng 3 pain point. Tapos, meron ding benefits. Ito.
Kasi hindi mo alam eh. Eto, puro pain. And outdated bathroom stress, overcome cramp, ganun. Stop struggling with old fixtures. Get a free bath coat today. Pwede rin to. Ang ganda. Di ba? Nakikita nyo, benefits. Binago ko kasi ng konti yung prompt kasi may tinatarget ako na maganda yung ano yung sasabihin. Would that help, guys? What do you think with the campaign build? Siyempre, mabilis kasi si Coach Ian. Pero, it just requires practice lang kasi. Yun lang munang practice. Uy, gagawa ako ng isang ad group. I-duplicate ko. Ganun muna. Tsaka ko na iisahin na lang lahat ng site links, pati yung mga ano, kapag na-build ko na, pag na-publish ko na. Pag ito, happy si client, anong gagawin ni client? Ma'am, login ka sa account mo, then pindutin mo lang to, enable. Ito, matcha-charge talaga to na account. Matcha-charge to, ipopost ko. Account to ni Mrs. eh. Matcha-charge talaga to na account. Nakikita nyo, mga boss? What do you think now? Ako yung nag-build pero pinakita ko sa inyo yung process. Coach, if mas gusto ni client na mag-allot ng bigger budget for kitchen remodeling, 50% ng budget, paano po yun? Tig 25% si bathroom at basement. Guys, pag ganyan, ang suggestion ko is i-separate yung ano, yung budget sa kitchen. Then pagsamahin, kunwari lang $200 per day budget niya. Gusto niya 50% sa ano. Gawin mo, gawa ka ng $100 pang kitchen. Tapos yung yung $100 naman dun sa dalawa. I-separate mo sila. Nagigets nyo? Okay po ba yon? Ganon po yung option nyo para mas practical yon. Ganon na part. Or ang suggestion ko muna, ganito gawin mo. Mag-run ka ng campaign nga na ganito. Nakita mo yung winner. Si kitchen remodeling, sobrang dami ng inquiries, maraming conversion. Etong dalawa, wala. Sabihin mo kay client, boss, gusto mo ba? Kasi nakita na natin sa 3 ad groups, ito ang winner. Gawa tayo ng bagong campaign para dito. 'Di ba budget natin kanina 200 sa buong campaign? Yung most ng budget sinolo ng kitchen, yung basement tsaka bathroom hindi nakakakuha ng clicks. Mas gusto ni Google ipakita yung ad sa kitchen remodeling mo. Gawin natin, gawa tayo ng pang kitchen remodeling na campaign. Paano yan, coach? Kunwari lang, nag-decide si client sabi ni client, sige, gawa na lang tayo ng pang eto technique. Mabilis guys Sinong gusto ng instant? Paano mabilis? Ano ibig sabihin nun? Pindutin mo to, ika-copy mo. Papakita ko lang sa inyo yung scenario Kunwari, balik muna tayo sa scenario. Sa scenario na to, may data na. Nag-decide si client, gusto ko tong kitchen remodeling na to. Nagigets nyo? I-separate natin. Etong gagawin mo una. Step 1. Punta ka sa campaign. Duplicate mo. Copy. Okay na. Na-copy mo na, di ba? Ay, ito, lumabas yung paste. Paste. Tapos, i-post mo muna siya, yung bagong campaign. Post new campaign after pasting. Matik naman po post yan. Gagawa na to ng pangalawang campaign, guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo to Kunwari, nag-decide si client, gusto niya yung kitchen, yung bagong campaign. Pwedeng ganito. Tingnan nyo. Antayin natin, malapit na, malapit na. Basta pagkatapos nito, lalabas yung duplicate dyan. Tingnan nyo Sobrang bilis nito. Baka ngingisi ka na lang kasi tapos na siya. Inaantay lang natin O refresh ko. Minsan, pag hindi sumulpot kagad yung duplicate, i-refresh mo. I-refresh mo lang yung browser. Ito, sobrang bilis nito. In 5 minutes, tapos ka na. Okay, hindi pa rin. Sige nga po. Isa pang refresh. Ang kulit Pag hindi, maggagawa uli ako magpipaste uli ako. Mabagal siya, mabagal. Sige nga po. Ito, ngingisi ka na lang paggagawa ng duplicate. Bakit? Kung mabilis lang tong hindi siya
Uulitin ko ipipaste ko. Post no cam. Sige, wag na, i-paste ko lang ulit. Tingnan natin Mag-aantay tayo ng 1 minute, hindi ko i-refresh. Meron kayong tanong, lagay nyo lang sa chat box. May tanong, wala. Hindi to optimization. Kunwari, okay. Kunwari, ito na scenario erase nyo na. Kunwari, may tumatakbo na tayong campaign. May data na. Sabi ni client, uy, sobrang ganda nitong kitchen. Mamaya, tingnan natin. Paano daw i-adjust? I-adjust mo lang. Ilalagay mo yung amount. Antayin natin. Antayin lang natin para mag-gets nyo. Kunwari, sa scenario na to, ang budget nito $200. Di ba ang $200 is 10,000? Example lang muna to nira-round ko lang based on 50 pesos. Ay, sa mukha. Sige, antayin nga natin. Your changes have been made. Asa? Sige nga, asan? Pakita mo sa akin. Hindi pa rin siya gumawa ng duplicate. Okay na muna. Wait lang refresh natin to. Dapat mabilis lang mag-duplicate 'Di ba nakita niya kanina sa ad group sobrang bilis? Kunwari, ang budget nito $200 which is 10,000 pesos. Kaya ako nilagay na 10,000 yung budget. Ayaw lang mag-duplicate Pag ganyan guys, ayaw mag-duplicate. Antay ka lang kasi glitch ni ni Google Ano yun? Paano po panggol is book a call pero wala naman nagpapabook? Sisilipin mo. Ito troubleshoot mo. Ba't walang nagbo-book? Kasi baka hanggang clicks ka lang. For example lang hanggang clicks ka lang. Baka may problema, wala kang na-install na conversion tracking. Baka kaya walang conversion na nakita. Pero matagal na tong nagre-refresh So, uy, sa mukha ni mo Google, uy. Antay lang kayo Pinag-close ko muna ito. Yung iba, ayan na uli. Nga nung last na to kakopy ko. I-paste natin. I-paste ko lang. Yung tanong kanina na senaryo, kunwari $200. Coach, paano yan ihatiin yung budget? Di madali lang. Ito, i-change mo yung budget ng 5,000. Yung bagong campaign, gagawin mong 5,000. Kasi yung 100 ngayon, sinolo na niya yung budget niya sa That's how you do it. Common sense lang siya. Kasi yun yung gusto mo mangyari na budget Dating $200 per day, yung isang budget pang So eto, ililes mo na to, yung budget niya. Mag-switch ka na ng budget dun sa isa. Wait lang nag-aantay lang ako kasi nito na magbigay sa akin ng result. Hindi siya Hindi nagbibigay ng duplicate campaign. Hindi ko po alam kung bakit. Pero dapat mabilis siya, may duplicate campaign ka na. Kunwari lang to may duplicate campaign ka na. Anong gagawin mo? Kunwari to, meron ka ng bagong campaign, ito. Ito yung campaign number 2 Papangalanan ko to. Anong papangalanan ko rito? Kitchen. Sabihin mo, kitchen lang siya. Kitchen campaign. Pwede mong ilagay ng ganyan. Kitchen campaign. Pure kitchen na to. Kunwari lang to mga boss kasi hindi nagdo-duplicate Sayang yung time. Pinapakita ko lang sa'yo. Tapos, kasi bagong campaign to, di 5,000 na lang to. Kasi, yung 5,000 or $100 nasa unang campaign. Ito duplicate na to. Pagkatapos, coach, anong gagawin ko, coach? Ito, ang gagawin mo, i-pause mo lang to. Tatakbo na yan. Kitchen lang na ad group. Ito maganda. Ando na lahat ng negative keywords.
galing doon sa data ng tumatakbong campaign. So mas quality na to na mapapakita yung ads. Di ba ang dali lang? Kunwari second campaign to, pinost mo lang yung dalawa, eto, tapos in-adjust mo lang yung budget. Tapos na. Mahirap madali, guys. Mahirap madali. Hindi lang kasi sumusulpot yung duplicate eh. Hindi ko alam kung may glitch ngayon. Madali lang siya, di ba? Kasi hindi ka na magsisimula yung parang kanina back to zero, maglalagay ka ng site link, yung ganun na case. Eto na ngayon. Yun na mga keywords. Oh, walang problema kasi bagong campaign siya eh. Guys, hindi kasi bago siya eh. Madali lang, di ba? Copy-paste lang. Pero hindi ko talaga alam ngayon. Glitch yan ngayon ni Google. Pagbigyan na natin ngayon si Google. Di ba? Pero kung gusto mo, kunwari lang, ayaw lumabas ng ganito, edi gawa ka. Copy-paste mo lang naman eh. Mag-duplicate ka ng tab, tapos buksan mo yung ano mo, copy-paste ka lang para sa new campaign. O gumana sa'yo, di ba, MR? Sa akin hindi. Ibig sabihin, glitch lang yon. Okay lang yan. Hindi ko dinidibdib yun na hindi gumagana ngayon sa akin. Kasi I don't stress on things na hindi ko control. Ganon din kayo Huwag kang mag-freak out kasi hindi gumagana. Paano to? Puro ka ganon na case. Hindi. It's either balikan mo mamaya, mag-duplicate ka, minsan gagana. Or, pero gumana kay di ba? Nakapag-duplicate ka agad siya. Pwede ring labas nga ako o lumabas ako. Tingnan natin lumabas ako dun sa Parang nag-exit ako sa Google Ads, papasok uli ako. Tingnan natin kung nandun na siya pagsulpot. Minsan ganun yan na workaround eh. Iba-iba yung workaround. Sige. Tingnan natin muna Pumapasok lang ako. Sinisilip ko lang. Kasi baka meron ng 5 kagad na nakasulpot dito na duplicate eh. Pero are you learning guys? Okay ba yung kanina? Gets nyo naman? Pwede nyo namang i-rewind. Ayun, nag-duplicate na nga madami. Nag-log out lang ako. Tingnan nyo to mga boss Di ba nag-log out ako? Nag-log out ako. Pupunta ako sa campaign ngayon. Ang dami na. Ayan nakita nyo to? Nakita nyo ba to? Ang kulit nito. Sa mukha Ayan Hindi sumulpot kanina. Number 2, number 4, number 3. Are you seeing this? Pero pinakita ko na sa inyo yung workaround, di ba? Ulitin ko. Kunwari, eto na, nag-create na ng duplicate. O guys, ang workaround nyo, i-close nyo, then balik kayo. Nakita nyo to? Di ba hindi to sumulpot kanina? Nag-exit ako, bumalik ako, lumabas na to. So what do I do? Coach, ang dami namang duplicate niyan. Correct. Delete natin. Remove lang. Confirm. Okay, remove na siya. Okay, remove na. Kunwari, ang scenario na to, active ka, eto, gusto mong gumawa ng kunwari nakita natin basement yung nagpe-perform. Example lang ulit to inulit ko lang yung scenario kanina. Basement. Pwede mo lagay dyan. Alam mo na yan, isang tingin lang. Ikaw naman gumawa niyan eh. Ito yung basement kasi ito yung winning ad group ko. Kaya nag-separate ako ng budget na 100. Papasok ka rito. Basement kasi kailangan mo eh, di ba? Okay. Pindutin mo to, pause. Pindutin mo to, pause. Kunwari nakaduplicate ka na, tapos na. Ang kulit Ganon lang yan eh. Basta, di ba? Tapos na. May second campaign ka na. Walang kapawis-pawis, 1 minute lang. Kung gumana lang kanina yung duplicate, mabilis. Tapos na. May basement ka na ad group. Winning na yung ad group kasi na-add mo na yung mga negative keywords tsaka winning keywords. Hindi. Anong gagawin? Good question na naman. Anong gagawin doon sa old guys? Anong gagawin doon sa original? Can you tell me? Kunwari, ito yung original i-on ni Coach Ian to para wag kayong ma-surprise. Kunwari uli, ito yung original. Naka-on lahat sila. Anong gagawin daw sa original? Di ba hinati lang naman yung budget? Anong gagawin mo? Ang inalis mo kunwari, gumawa ka ng bagong ad group na basement. Tama? Ipopost ko lang tong basement. Tatakbo pa rin tong kitchen tsaka bathroom. Yun lang ang gagawin mo.
Kasi may bago ka ng campaign para sa basement. May nakaalat na budget doon. Same targeting. O, di ba? Ang dali din. Mahirap ba? Eh, hindi. Pinos mo lang. As simple as that. Uulitin ko, uulitin ko, kailangan mo lang ma-practice talaga mag-build. Kailangan, pwede siya ma-delete guys. Pero malay mo, kakailanganin mo yan data na yan. Hindi mo alam kung ano magiging diskarte ng client. I-pause mo lang. Mas maganda pang pinos mo lang kaysa dinilit mo. Kasi baka kakailanganin mo uli yan. Tapos ang nangyari tuloy, hindi mo na siya mabalik kasi deleted na siya. Maganda kung nakapos kasi pwede mo lang i-on. Pwede rin ganun. Okay po ba yun? Would that help? Makakatulong po ba yun? So that's how you build a campaign. Guys, hayaan mo nang bago ka ngayon, 2 hours, 3 hours mo siya ginawa. Okay lang yun. 2 hours, 3 hours, you don't care. Kasi you're still building the experience. Pero pag gamay mo na kasi, okay na talaga siya. 'Di ba? Kailangan mo lang muna kasing masanay. Imaginein mo sa time namin na walang AI. Promise, mag-iisip ka talaga, pipigain mo ang utak mo. Magre-research ka talaga, anong gagamitin kong headline or description? Yun lang naman ang kumakain ng oras, yung headline and description, pati mga keywords. Ano yan, bro? Hindi yan. Sa conversion tracking na yan eh. Ang kailangan yan, sisilipin mo kung tama yung pagkakasetup. Sa conversion tracking yun muna. Doon muna tayo ngayon sa campaign build, yung inuna ko. Tsaka tayo sa conversion tracking. Okay, guys. Ano yung learning curve ng algorithm? Hindi to parang FB ads. Guys, ang learning curve is 3 to 4 weeks. Gets nyo ba? 3 to 4 weeks ang learning curve. Minsan, chamba, 1 week, maganda kagad ang results. Pero kasi most of the time, they really have to wait 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks talaga. Okay, imaginein mo uli, nag-build ka ng campaign, 2 hours or 3 hours kasi baguhan ka. Pero wala ka namang gagawin for the next 3 to 4 weeks na mahirap ah. Tama hindi, guys. Meron ka bang ginagawa? Wala. Bayad ka niyan ni client. Kaya ibigay mo yung best mo pag build ng campaign. Next na scenario. Next na scenario. Kapag tumatakbo na kasi itong mga campaigns na to, tatakbo ka dito sa insights and reports. Tatakbo ka sa search terms. Makikita yung mga keywords dito. Uy, yung ang daming keywords. 'Di ba search terms? Yun yung tinype nila sa Google search kaya lumabas ang ads. Nakita mo, uy, ang keyword na to, pangit to, bakit lumabas to? I-add mo sa negative keywords. Yun lang yung gagawin mo every 3 days. Can you do it? Every 3 days, sisilipin mo. Tapos mag spend ka lang ng mga 5 to 10 minutes. Sisilipin mo lang. Kaya mo ina-add sa negative keywords para patagal ng patagal ng patagal, puro quality keywords na lang yung lumalabas. Puro quality clicks na. Kasi yun talaga yung purpose nun. The more negative keywords you have, the better. Okay ba yon? Tapos high intent pa yung keywords na. Coach, yung binigay mo sa akin na checklist ni Aaron yung malaking tulong po. Yes. Guys, yung checklist ni Aaron yang, whatever campaign, sundin nyo lang yon. Galing na din yon sa isang taong more than 10 years experience siguro. Hindi. Or almost 10 yung ganun na case. Okay ba yun sa inyo? So that's how you build the search campaign. How would you rate now after watching this? Kasi babalikan mo naman yung recording. How would you rate now yung sarili mo when it comes to building campaign? Let's say after na-practice mo na to. Or sa ngayon, bago muna kayo mag-practice nito, sa ngayon na level mo, nasan ka ngayon? 'Di ba? Ganun lang pala yun, copy-paste, copy-paste kay ChatGPT.
O yun, maganda to, 99.9. Ganun eh, 8, 9. Kahit nga nasa 6, 7, or 8 ka, okay pa rin sa akin yun eh. Kasi magro-grow ka naman, magpa-practice. Paano po kapag may image? O di maglalagay ka ng image extension, pupunta ka uli sa campaign. Kunwari lang to. Pwede naman yun ah. Di ba pwede kang gumamit ng image, for example. Example lang uli to ah. O eto, pinili ko. Di ba sa assets, guys? Sa assets, pwede ka maglagay ng image. Meron namang image extension eh. Pag hawak mo na yung account ni client, pwede ka maglagay ng image. Ito, business logo. Pwede kayong maglagay diyan. Okay? Pwede po kayo maglagay. So that's how you do it, mga boss. Sa asset nyo lang yan, guys, ha. Yung business logo, pwede naman hindi business logo gagamitin nyo eh. Ano yung gagamitin ko, coach? For example, ano gagamitin mo? Dito, instead na business logo gagamitin mo, image. Pero may verification yan sila ha, para ma-access mo to. Yun lang, kasi bawat ano talaga merong verification eh. Pwede, gamit ka lang. O, okay lang yan. Pero hindi ako nakasubok ha, pero feeling ko okay lang. Alam niyo bang maganda na rin yung image na pinoproduce ngayon ni Gemini? Alam niyo na to? Narinig niyo na yan? Maganda na rin. Hindi ko, may nasubukan lang akong dalawang prompt kanina. Sabi ko, Shix, okay to ah. Pero sa cellphone ko ginawa eh. Hindi lumalabas. Sandali ah. Tingnan ko to. Kung lumalabas ba. Eto. Ang kulit nito. Nakita ko lang to kay Coach Jay Hasmines. O guys, tingnan niyo to ah. Wala to, iba na to pinag-uusapan natin ah. Yung prompt lang sa Gemini, ang galing ah, ang pag-produce. Tingnan niyo to ah. Tingnan niyo to na prompt. Kay Coach Jay Hasminas to ah, lumabas sa feed ko. Sabi niya, create an image of a Filipino e-commerce entrepreneur, 29 years old, attending a life coaching seminar at I Am Life. Ito yung lumabas oh. Ayan yung lumabas na picture. Parang totoo, di ba? Parang totoo yung image, di ba? Oh, Imagen or Imagine yan. Ang, di ba parang totoo? Tapos, nag-generate uli ako. Create an image, inulit ko lang. Same lang. Oh, para pa rin totoo yung image. Tama, hindi? Di ba? Sabi ko, Shix, okay to ah. Okay na okay yung image niyang generate ah. Ayan oh. Meron ka ng Leonardo. Meron ka pang ano. Basta magaling ka lang mag-describe. Parang totoong tao, di ba? Talo pa nga niya si ano eh, si Leonardo eh. Nakikita niyo? Kamukha ni MC. O, nagigets niyo na mga boss? Ang galing ah. Kaya na ni Gemini ng ganyan. Natutuwa ako pag ganyan. Alam niyo ba natutuwa ako na maraming sumusulpot na AI? Pakisagot bakit? Bakit natutuwa ka kapag ganun? Kasi yung mga expensive na mga subscription mo na AI, mumura yun dahil sa competition. Baka nga aabot sa time na wala ka nang binabayaran sa AI, sobrang mura na lang. Dahil sa competition, yun ang advantage ng competition, nagiging mura na lang, 'di ba? Goods po tayo doon, mga boss. Yun lang muna yung lesson natin ha, pero are you learning? Are you learning, guys? Ay, hindi. Wag mong gawin yan, Aaron, na yung mga cloaking na ads. Hindi. Wag mong gawin yan, ha? Kasi pag nahuli yan, permanent na ano na yan, banned na yan. Hindi mo na mare-revive yung account mo. Hindi mo mare-revive yung account mo, hindi mo na magagamit yung email address mo para sa Google Ads na yan, na account. Hindi mo na magagamit yung credit card mo para sa Google Ads account na yan. Aaron,
Yan yung logic dun, ah. Okay ba yun? Hindi mo man na magagamit. Kahit sang credit, kahit ibang email, kunwari, kasi gumamit ka ng ibang email address, ginamit mo, hindi ka na ma-authorize ni Google. Bakit? Kasi sa history nung offense or violation na ginawa mo, yun yung scenario doon. O guys, eto yung prompt pa. I-share ko sa inyo. Gusto niyo yung prompt? Kanino to? I-sisweet ko lang. Eto yung prompt ngayon na bago ni Coach Ian yung ginamit ko. Na merong pinpoints, na merong ano din, yung benefits. Sandali lang. Sa mukha eh. Wait lang Okay na tayo? Ayan Yan yung prompt para sa build. Ano yung message mo, Ana? Na para sa prompt para sa Google Ads. Tingnan nga natin. Hindi ko alam. So let me stop the recording Wala na tayong gagawin Nag-Q&A lang tayo. Hold on. Pero natutuwa ako ngayon sa Gemini. Ang ganda